Bigla-bigla at walang abisong pinutulan ng Manila Waters ng supply ng tubig ang buong West Bank floodway May Bunga. Ilang oras na nakaranas ng pagkawala ng supply ng tubig nitong 28 ng Pebrero ang mga residente ng Samakapa. Ipinadlock umano ang mother meter o ang main na metro. Ang dahilan, ang mahigit 1 milyong utang umano ng mga residente sa Manila Water. Kami ang naatasan sa lugar na to upang tuklasin kung bakit nagkaroon na naman ng malawakang pagpuputol kahapon. So mga around 11:15 ng umaga, merong isang consumer na nakapag-message nga sa akin. Nakapadlock daw po from block 1 to 9 ang tubig ng floodway May Bunga. Siyam na metro po yun. Tapos tinawagan ko rin yung territorial manager ng lugar na ito. So nakausap ko sa kanya na ang sabi naman disciplinary action nga daw kasi umaabot na ng around 1.2 to 1.4 million yung balanse ni Samakapa sa Manila Water. Nung 28 ay bigla na lang kaming napadlakan nung Manila Water na walang pasintabi. Hindi lang naman sila nag-anunsyo na magpapadlak sila. Ang tinanong namin doon sa isang opisyalis nila, bakit nagpadlak ang Manila Water, hindi yung mismong management ng Samakapa. Iba-iba yung sagot nila. Yung isa may sumabog daw na linya, yung isa ang sabi ay may utang tayo, di nagbabayad ang tao. Kaya kini-question namin yon, bakit ang Manila Water ngayon ang nagpapadlak sa mga mother meters na dapat ang pakialam Manila ay yung Samakapa management, dahil dapat yon ang sinisingil nila sa utang ng yun ang kausap nila, di ba, sa ng patubig. Dapat yung ang management ang nagpapadlak noon, hindi ang mismong Manila Water. Ang sabi ng Manila Water, marami daw mga consumer na hindi nagbabayad. Kaya ang tanong namin, bakit sila ang namumutol, hindi yung management ng Samakapa. Lahat kami, bukod lang doon sa Block 3, lahat ng mayroong mga metro from Block 1 to 9, bukod tangi ang Block 3 lang ang hindi na padlakan. Galit na galit ang mga residenteng wala naman umanong pagkakautang sa nasabing water provider. Ang kanilang bayad idinadaan sa Samakapa management. Ayon naman sa management, wala umanong nakabingbing pagkakautang sa Manila Water. Subalit ayon naman sa water provider ay may naipon itong utang sa kasalukuyan na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. Siyempre nagagalit yung mga tao. Ang sabi nila, bakit kami, nagbabayad naman kami buwan-buwan, nagbabayad kami, wala naman kaming lapses. Bakit pati kami nadamay doon sa pamumutol nila? Dapat ang pinuputulan nila is yung mga hindi lang bayad. Ang sabi naman nila ay wala silang utang. Nung tinanong namin nga sila, sabi ko, ako mismo, may bayarin ako isang buwan ngayon. Nagsabi pa nga ako doon sa kolektor na, paano di ako makabayad ngayon? Magantay-antay lang kayo kasi may mga nilalakad ako. Ang sagot sa akin, okay lang yan ate kasi bayad na kami sa Manila Water, wala na tayong utang. O bakit bigla kinabukasan na putulan kami kung walang utang? Mga hapon na siguro, nakausap ko na yung iba pang mga kilala naman natin rito. Nag-umpisang magbukas yata ang tubig is mga nasa 6 na yata, 6:40 ng hapon. Siguro nagkaroon na ng settlement. Ang alam ko, pumunta ng barangay, yung territorial manager, tsaka yung secretary ng Samakapa. Di ko na alam kung anong naging arrangement po nila doon. Yung naging arrangement po siguro sa barangay kahapon, kaya siguro inalis na rin yung nakapasak doon. Actually, ang nakalagay lang naman doon is yung tanso lang, hindi naman yung parang pinakang, di ko alam kung official seal po ba ng talaga yon, ng Manila Water. Nandyan pa rin po yung fire truck na ayuda naman ni Cap Baro. So, ayun, may mga nakapila pa po yon, mga around
14. Matagal nang may issue sa patubig sa nasabing lugar. Kamakailan ay nagkaroon ng pagpupulong na pinangunahan ng Pasig Urban Settlement Office o PUSO upang tuluyang lagyan ng solusyon ang matagal nang suliranin sa patubig sa lugar. Ang tanong ng mga residente, may sabuatan bang nangyayari? Dahil sa gitna umano ng napipintong pagbabago, ay tila nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari. Ang management talaga nila, di mo maintindihan kung may tamang proseso dahil sila na lang nagbigay ng mga problema. Kung gusto nilang putulan ka. Kung gusto nilang itaas yung per cubic ng mga consumer, itaas nila na wala pa sintabi. Dapat yan, hindi ba pinapatawag ng meeting sa asamblea, pinapaliwanag doon sa tao kung bakit nagtataas, bakit nagbababa ng magkano kinikita, magkano ginagastos. At yung kanilang management, hindi yan elected ng tao. Appointed lang nila yan. Hindi kagustuhan ng mga consumer yan. Bakit sila doon nakaupo? Kine-question talaga namin yung management na yan. Kasi ang talagang alam namin na namamahala yan si Kapasing, si Ani Francisco, si Joby at saka si Caramon. Bakit ngayon umaabot na sila sa 15 katao na pinapasahod nila na hindi nila pinaalam sa mga consumer? Dapat tinawag nila ng asamblea yan para i-introduce nila, ito yung aming mga kasama na nagsasahod dito. Lumalaki yung gastos, nagdadagdag sila ng pinapasahod na tao na hindi alam ng mga consumer. Kaya ang laki talaga ng problema dyan sa management ng patubig na yan. Panawagan ng mga residente kay Mayor Vico Soto na agarang mailipat ang pamamahala sa kanilang lugar sa Pasig LGU. Para hindi naman mahirapan siguro yung nagmamanage ng patubig dito sa mga consumer, siguro maging updated dun sa pagbayad, kasi nasasacrifice po yung mga updated naman magbayad. Alam ko hindi lahat dito from block 1 to 9 is delayed magbayad. So ang nangyari is nasacrifice po yung mga updated magbayad. So hindi po makatarungan yung ganong sistema. Siguro naman ang dapat ginawa doon, kung sino lang talaga yung may utang, pagkakautang, si Sama Kapa dapat ang magpuputol. Hindi yung si Manila Water mismo ang magpapadlock doon sa pinakang mother meter. Kasi ayun nga, nag-suffer din yung mga updated magbayad. So hindi na po tama yung ganun. Sana marinig ni Mayor Vico na matulungan man lang niya itong mga tao sa West Bank na puro naman mahihirap. Wala naman ditong mayaman talaga na biruin mo, kayang magbayad ng 25,000, 20,000 yung tao dito. Isang buwan lang yan. Kaya masakit talaga sa bulsa. Ngayon, ang panawagan talaga namin, kami kahit ang mga tao tanongin ninyo ay gusto na talagang ilipat yan sa pamamahala ng City Hall dahil sumasakit na ang ulo namin dito sa mga nagmamanage ng patubig na yan. Iba-iba ang iba-iba ang mga reaksyon nila pag may mga taong nagtatanong, mga taong nagrereklamo. Mananawagan ako kay Mayor Vico na kung pwede talagang agaran kaagad na makuha yung patubig ngayon kasi lumalabas na wala pa rin silang pakialam sa amin ng mga consumer. Ang gusto lang nila, magkikitaan kami dahil kung anong gusto nilang oras na patayan kami ng tubig na wala pa sintabi, pinapatayan kami ng tubig kahit mga bayad yung mga tao. Kaya ang gusto namin, umaksyon si Mayor ngayon na kuhanin yung tubig, yung pamamahala ng patubig at yung itatayo nila yung technical working group na kung kami kailangan tumulong, tutulong kami. Bukas ang iNews Pasig para sa pahayag ng Manila Water at ng Sama Kapa Management. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.